Okay, dito tayo ulit sa isa pang video tutorial sa ating water refilling station management system. Ang ituturo natin ngayon ay about sa production features ng ating system. Pagka-login natin, makikita natin dito sa left side yung production button or option dito sa ating system. Okay, i-click natin ito. Paano ba ito gamitin? At pagka-click natin ay mayroong mga charts na ganito. Ang sinasabi, daily production trend. So, ibig sabihin, itong mga graph na ito yung mga bilang ng mga production natin araw-araw. Okay? Ito ay ng numero o bilang ng mga galon na ating na-produce sa araw na ito. Saan yun pinoproduce? Doon sa refilling station, sa refilling, di ba? Halimbawa yung ating mga tauhan ay pagkatapos na magwash, hinugasan yung galon, ay magre-refill na sila ng mga tubig o re-refillan na nila yung mga galon ng tubig na manggagaling doon sa ating tangke at ready to sail, di ba? At meron ding tinatawag na isi-seal pa yan, di ba? Lalagyan pa ng seal. So, paano ba gamitin itong production na ito? At paano siya nagkaroon ng ganyan? Ganito. I-double click natin itong production na ito. Double click. Magpapakita itong form na ito. Ang form na ito ay dito natin ipasok o i-enter yung reading ng ating water refilling, yung gauge, yung meter gauge. Kung merong ganito, ay pwede nyo gamitin itong system na ito, itong features na ito. Kung wala kayong meter, analog o kaya digital, ay hindi nyo pwedeng gamitin. Pero kung meron, pwede nyo gamitin ito. Okay? Kasi dito natin i-base yung previous reading at saka yung current reading. Okay? So, meron na tayong halimbawa dito. Noong October 12, ay meron tayong na-produce na 14 na galon. Ito yun. Ito yun. Ang previous reading niya noon, kunyari, halimbawa, i-back natin ito, ay 1,000 noong October 11. Yun yung last reading niya. Ngayon, kinabukasan, October 15, yung last reading na 1,000 ay malilipat dito, automatic. Okay? Ngayon, yung atin namang closing o magko-close na tayo, ay ilagay natin yung current meter reading, kung ano ang nakita natin sa reading ng ating gauge. Yung flow ng tubig. Kasi yung flow ng tubig, yun yung kinakount ng ating meter gauge. 'Di ba? Katulad ng mga nasa Meralco, dun sa Maynilad. 'Di ba? Yung mga malalaking kumpanya sa ating sa Pilipinas, sa mga subdivision, sa mga basta yung mga meron silang bill, water bill, meron silang gauge na ganyan sa labas ng bahay, di ba? So, babasahin ito at ilalagay dito sa current reading para makita natin yung difference. Okay? Ang difference nito ay 70. So, yung 1,000 ay nadagdagan siya ng 70, kaya 70 yung difference. Alright? Ang na-produce niyang galon ay 14 ayon dito sa bilang ng difference. Kasi itong 14 na ito ay naka-automatic ito doon sa cubic meter ng bawat pumapatak na galon na tubig. Okay? So, mag-testing tayo ng isa pang record. Halimbawa ngayon ay October 28. So, click natin itong plus add record. Di ba? Your new record for today is
ready. Don't forget to input your reading before closing. Okay. Ngayon, dito sa previous reading ay 170. Di ba napansin niyo kanina 170? Ngayon, ang reading na ngayon ng ating meter ay meron tayong 2,300. Halimbawa ganyan. Pag enter natin yan, makikita natin yung difference. Oh, tingnan nyo, ang dami. 1,230. Kaya ang na-produce na container na na-refillan, nalagyan ng tubig ay 246. Ang laki, di ba? So, isave lang natin yan. Save. At pagkatapos niyan ay click natin ito, makikita mo doon, no, sa may, pwede mo i-close to. Pag click mo kasi ito ay magre-refresh na itong ating daily charts. Okay? Pag double click naman, magpapakita itong form. Close lang natin. So, tingnan mo ngayon yung takbo. Noong October 12, 14 yung na-produce. Yung October 28 ay 246 ang ating na-refillan na tubig ayon sa ating record. Kaya hindi natin madaya ilan ba ang nabasa o naipasok na reading doon mula sa meter reading, ay yun yung magpapakita sa report. Kaya hindi pwedeng sabihin ng ating mga nagre-refill na hindi ganito yung yung reading noon, hindi kasi yung gauge ito ay hindi ma-reset. I-reset ito ng mga authorized siguro, yung mga tawag dito, yung mga nakakapag-reset. Ewan ko lang kung kaya yung i-reset yon, yung nasa labas na gauge ng ating tubig. Halimbawa, ikinabit na yan ng mga technician, yung mga tubero. Ewan ko lang kung pwedeng i-reset yon. Ang palagay ko hindi Kasi pagka nagloko rin yan, hindi iikot yon, ay i-report din. Kasi nga, kung hindi, ay sira. Diba? Ganon din yon. Maglagay kayo ng gauge sa inyong water refilling station. Yung mga pipe o yung mga faucet. Bago faucet, ay maglagay kayo ng meter na ito. Isa lang. Kasi nga, pwede naman pagkatapos ng yung sa tangke, doon sa osmosis ninyo, yung pinakalas, doon nyo ilagay yung meter. Lahat ng lumalabas sa mga gripo ay magka-count dito. Magkakaroon siya ng event, di ba? Iikot yan, magka-counting yan. Halimbawa, yung refilling mo ay meron kang 2 o 3 faucet, magka-count lahat yan. At yun ang ipapasok natin sa computer pagka nag-closing tayo para makita natin itong ating production daily. Okay? So, double click yan, meron siyang report. Pag click natin itong report, halimbawa yung October, click natin yan, makikita ninyo yung report. So, from October 1, ito, October 11 kasi lang yung yung nalagyan natin. 11 at saka 12 at 28 sa ating demo. Pero dito, nag-counting, ilang beses kang naglagay. Kaya kailangan October 1, October 2, 3, halimbawa ganyan yun. Okay? So, yeah. Ito ang gamit itong production na ito. Sana ay makatulong ito sa inyo para maiwasan yung nanguhula. Bakit ang liit nung nakargahan nating galon? Ang laki nung tawag dito, yung kuryente natin. Di ba? Bakit ang daming reading o kaya ay nawawala na tubig? Tapos kakaunti yung ating na-refillan na galon. Yun, magtaka na kayo kung bakit nagkagaganon. Walang maayos na record. Kung meron man, siguro ay nakaligtaan. Kaya sana ito ay makatulong din sa inyo. Sa halip na gagamit kayo ng logbook o kaya Excel o anumang recording, ay pwede nyo itong gamitin sa database natin dito sa Water Refilling Station Management System. Alright?
So sana ay makatulong ito, at kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel ay mangyayari sanang i-like and i-subscribe na ninyo at paki-share na rin sa ating mga kaibigan na mayroong water refilling station para magkaroon sila ng ganito kung gustuhin nilang i-avail. Okay? Free naman na ma-download yan, nasa description, at yung contact number ko, WhatsApp, Telegram nandyan sa baba, email address nandyan din, yung website nandyan din. Pwede nyong bisitahin at makita ninyo yung ibang mga features nito. Okay? Sige, maraming salamat po at mabuhay kayo. Bye-bye.